Praise God! Isang mapagpalang gabi pong muli sa lahat po na ating mga kasama ngayon na sumusubaybay pong palagi sa ating pong Women's Cafe Forum. Sister Naina, Sister Marilyn, na-miss natin ito dahil matagal po tayong nabakante. Pero ang gawain ng Diyos ay palaging magpapatuloy at palaging siyang naitataas po. Kaya muli po, welcome po sa ating gawain sa Women's Cafe Forum. Sa mga first time ay po na amin pong nakasama, welcome po sa ganito pong gawain. At po sa ating pong palaging nakakasama, mga kabiyaya po natin, please share this into your wall, into your GCs, sa inyo pong mga group chats. At makibahagi po tayo sa ating pong magiging usapan ngayong gabing ito. Kaya ngayon po, hingan ko po muna ng pagbating aking dalawang kasama dito. Na-miss ko po ito itong dalawang ito. Kaya sige po, simulan po natin. Sister Marilyn, bati po tayo. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin at ngayon pa lang dalangin na namin na kayo napagpala na ng ating Panginoon. Amen. And Sister Naina. Ayan, na-miss ko po kayong lahat. Yan lagi ang introduction. Ngayon, na-super miss ko po kayong lahat dahil medyo matagal-tagal, di ba mga kapatid, bago nagkaroon ulit tayo ng WCF na live na naman. At sabi ko nga laging maganda ang topic na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya dyan lang kayo, huwag kayong aalis at tapusin nyo po, bigay nyo po sa amin ng isang oras at panigurado ako, maraming ibibigay sa atin ang Panginoon ngayong gabing ito. Ayan, salamat po. Kaya muli po sa mga bago po na nag-tune in sa ating live streaming, pakisulat po ang inyong mga pagbati, ang inyong pong mga comments sa ating pong pag-uusapan mamaya. At welcome din po ang anumang prayer request na inyong pong ibabahagi at ipapanalangin po natin ito. Kaya simulan po natin ang gawain sa isa pong panalangin, Sister Naina. Ayan, samahan niyo po ako mga kapatid. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po sa pagkakataon, Panginoon, para ikaw ay mapapurihan, Panginoon, sa pamamagitan ng gawaing ito, O God. At wala kaming nais, Panginoon, sa gabing ito, kung hindi maging daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala, Panginoon, para sa makakarinig, makakapanood, O God. At nawa po, Lord God, marami ang mag-share sa gawain na ito, O God, para marami, Panginoon, ang mabless, O God. Inaangkin na namin ngayon pa lamang, Lord, na tagumpay ang aming gawain dahil kami po ay laging magpapagamit sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Amen. Kaya po ngayon, simulan na po natin. Ano nga ba yung ating topic? Ano ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito? And sigurado ako, bago ako makapagbigay na, medyo excited din, Sister Naina, Sister Marilyn. Ano nga bang magiging topic natin ngayong buwan ng Mayo? Kaya simulan po natin. Our topic for tonight is about God hears us. Yan. God hears us. Naririnig tayo ng ating Panginoon. Amen. Napakagandang topic po ito sapagkat marami po mga nagdaan po sa atin na mga kabigatan. Maraming nagdaan sa atin na mga pagsubok. At tayo po ay lagi nananalangin sa ating Panginoon. Kaya minsan, isang katanungan po sa atin, naririnig ba tayo na ating Panginoon? Kaya basahin po natin sa Psalms 34 verse 4. Yan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalms 34 verse 4. Ang sabi po dito, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Ayan. Salamat po sa pagkakabasa ng kanyang salita. I sought the Lord. Si David po ang nagsasalita po dito. Si David po ang naglathala ng itong awit. Kaya, kung titignan po natin, siya po ay malapit sa ating Panginoon. David is a man who is after God's own heart. Ibig sabihin, siya ay merong puso katulad din ng ating Panginoon. But he continually seeking the Lord. Amen? Napakaganda nito Only one verse, pero nandun po yung nakita pong katugunan. Nakita natin na sagot ng ating Panginoon. Ang sabi niya, I sought the Lord. Hinanap ko ang ating Panginoon. At ang sabi niya, and He heard me. So narinig ako ng ating Panginoon and He delivered me. Ayan, dyan po iikot. Narinig ba tayo ng ating Panginoon? Kapag hinanap po ba natin
ating Panginoon? Masusumpungan po ba natin siya? Nakikinig ba ang ating Panginoon sa atin? Nakatuon ba ang kanyang pandinig po sa bawat ating panalangin? Kaya yan po ang ating pag-uusapan at simulan na po natin. Unahin na po natin Sister Marilyn. Sister Marilyn, sige po, magbahagi po tayo. Nung binigay yung topic na to, Sister Jen, nung binigay mo, sabi ko sa Panginoon, para sa akin to, kasi yung verse na to, dahil may mga pagkakataon na yung takot, nangingibabaw dahil nung way back, diba, nung nakaraang taon, nagkaroon po ako ng yung nagkasakit. Tapos po, di ba po pag nananalangin tayo sa Panginoon, may mga pagkakataon na hindi agad tumutugon ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pinapakinggan ng Panginoon. Amen. At hindi ibig sabihin na hindi tutugon ng Panginoon. Ipinakita ng Panginoon sa akin doon sa pagdinig na iyon, yung doon sa kalagayan ni Hana. Di ba si Hana, nanalangin siya sa Panginoon kasi hindi siya magkaanak. Tapos, dininig siya ng Panginoon, pero hindi agad na, Lord, bigyan niyo ako ng anak. Hindi, on the spot, meron ng anak. So, parang, syempre, naglihi muna, nag-labor, yung pain, yung sakit, yung naranasan niya, kung nahirapan ba siyang maglihi, mga anak. So, ganun din po yun, pag tayo ay nanalangin sa Panginoon, matuto po tayong maghintay, matuto tayong magtiis. Kasi, hindi naman po agad-agad yun. Dahil ang Panginoon, di ba, hindi po ibig sabihin na hindi siya agad tumugon, ay hindi na. Dahil alam naman natin na, ito favorite natin all His promises are yes and amen. Amen. So, matuto tayong maghintay, mga kapatid. Hindi man tayo agad tinugon ng Panginoon. Huwag tayong mawala ng pag-asa dahil sabi nga, kanino ka pa aasa kundi sa Panginoon lang. Yan lang muna. Ayan, salamat po. Maganda yun yung pag nanalangin ka sa ating Panginoon, may pagkakataon na hindi naman agad tumutugon ang Diyos sapagkat merong proseso. Amen. Tinitignan ng Diyos, syempre, at unang-unang ang ating pong puso. Ito ba ay hinihiling mo? Ano bang purpose na ating pong panalangin? Ano ba ang ninanais ng ating puso? Amen. Kasi ang sabi po ng ating Panginoon, kailangan yung ating pong mga panalangin ay naaayon din sa kanyang kalooban po sa atin. Amen. At paano natin mauunawaan yun? You have to ask God for wisdom. You have to ask God kung paano po tayo dapat manalangin. Sabi nga po I think sa Romans po ito, yung banal na spirito ang tutulong po sa atin kung paano po tayo mananalangin sa ating Panginoon. At nakakatuwa po, yung magandang example, Sister Marian, katulad ng paglilihi at pagbubuntis, di ba, ni Hana. Talagang it will take time. Merong pain, di ba? Sa paghihintay, laging kasamang sakit Hindi naman pwedeng parang abang-abang ka lang sa pagpapala ng ating Panginoon. Minsan kailangan man nating dumaan sa mga kahirapan o pagsubok dahil doon makikita ang ating pananalig sa ating Panginoon. Kaya salamat po, Sister Marilyn, sa iyong binahagi. Sister Naina, ikaw naman po. Amen. Hallelujah. Ayan, gusto ko lang simulan tungkol doon sa sino nga ba si David. Kasi siya yung, di ba, nabanggit mo nga, Sister Jen, siya yung nagsasalita dito sa Psalms 34 verse 4 na sinabi nga niya, I sought unto the Lord and delivered me from all my fears. Ayan. Wala namang sigurong hindi nakakakilala sa isang maliit na bata na si David na lumaban sa isang malaking higante na si Goliath. Siya po yung shepherd na yon. At siya po ay pinili ng Panginoon para maging hari. Pero hindi naging madali yung proseso. Dahil nung time na yon, si Haring Saul pa ang hari ng Israel. At nung si David na nga ang hari, nagkaroon ng pagkakataon na nagkaroon siya ng affair. Nagkaroon siya ng affair kay Bathsheba. Tama ba ako? Tapos, meron ding pagkakataon na nung may labanan, nagkaroon ng pagpaplano si David para sa asawa ni Bathsheba para i-frontline siya sa gera
So, alam mo yung may hidden agenda para mawalan ng asawa si Bathsheba dahil nga gusto niya yung babaeng yon. At bakit ko kinukwento to? Para makita natin na si David ay nagkasala, 'di ba? But if you seek unto God, nung mga panahon kasi na may gera noon nung nagpe-pray si David, hinanap niya ang Panginoon, 'di ba? Dahil binisita siya ng takot at dahil nga nakita ng Lord ang kapuruhan ng puso ni David, kaya ibinigay sa kanya yung kagaanan ng kalooban at tinanggal sa kanya ang takot sa kanyang puso. So, na-share ko lamang yon, Sister Marilyn, kasi wala naman sigurong ni isa man sa atin ang napakalinis, 'di ba? Pero gusto sa ating ipaalala ng Panginoon na, anak, gaano ka man nadumihan, gaano man kabigat ang iyong nagawa sa akin, lumapit ka lamang, ikaw ay aking patatawarin. Kaya lagi nating panghawakan ang pinagdaanan ni David na kung ano man ang kinalalagyan mo ngayon, kung nasa gitna ka man ng labanan at medyo natatakot ka, pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayong gabing ito na nandito lang ako, anak. Inaantay lang kita na tawagin mo ako. So, ayun. Ano nga ba ang telephone number ni Jesus, Sister Marilyn? Ay, Sister Jen? Diba? Jeremiah 33, verse 3. Tama ba yun? Tama po. Call unto me and I will answer thee. Great and mighty things, diba? That I will show you. Ayan, sabi po ng ating Diyos. Okay na po, Sister Naina. Salamat po. Isa din po sa napakagandang punto na aking narinig kay Sister Naina. Hindi mahalaga sa ating Panginoon kung ano ang iyong nakaraan. Hindi mahalaga sa Diyos kung ano ka at sino ka. Ang mahalaga sa Kanya na kung ano ang pagkakatiwala mo sa ating Panginoon, kung ano ang iyong paglapit sa ating Panginoon. Amen. Katulad nga si David, marami siyang naging kasalanan. Marami po din tayong mga naging kasalanan. Pero kapag tayo ay lumapit sa ating Panginoon, kapag tayo po ay nagpakumbaba at nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon, nandun ang pagdinig ng Diyos sa ating po mga niluluha, sa ating mga tinatangis sa Kanya, sa ating mga pananalangin po sa ating Panginoon. Kaya po maganda po yun. Kanina, nananalangin tayo, it will take a process. Pangalawa, nananalangin tayo kahit ano man ang nakaraan po natin, andun pa rin ang ating Panginoon. Ang tenga ay lagi pong malapit po sa atin. Sabi nga, His ear is inclined to us. Nakalapit po ang tainga ng ating Panginoon sa atin, sa ating mga sinasambit sa harapan ng ating Panginoon. Ayan po, idadagdag ko po, katulad po ng ating binahagi kanina sa Psalms 34 verse 4. Ito po yung revelation naman po sa akin kanina. I sought the Lord, nakalagay po dito, I sought the Lord, He heard me and delivered me. So mayroong tatlong action na aking nakita dito sa verse na ating pong binasa. Una, I sought the Lord. Sabi po, si David po, sabi niya, hinanap ko ang ating Panginoon. If we seek God, kapag hinanap po natin ang ating Panginoon, ibig sabihin, meron kang kailangang gawin. Amen? Hindi lang po ba sa babagsak ang apple, natititigan mo, parang Juan Tamad na babagsak sa iyo, ay bayabas at apple na gusto mong makuha yung pagpapala. Hindi. Pero anong ginawa? Meron pong action. Merong ginawa. Pagkilos po si David doon. Ang sabi niya ay, sought the Lord. So hinanap niya ang ating Panginoon. Ano pong sabi dun sa Jeremiah 29 verse 13? Ang sabi po sa Jeremiah verse 13, you will seek me and find me. If you find me with all of your heart. Amen. Napakaganda no? Hahanapin natin ang ating Panginoon, pero kapag hinanap natin siya, kailangan ng iyong buong puso. Amen. Na walang pag-aalinlangan, walang pagdadalawang isip. Amen. Walang atras-abante sa iyong desisyon, tutugunin ba ako ng Diyos? Totoo kaya ang salita ng ating Panginoon? Talaga bang naririnig ako ng Diyos? Di ba merong awitin na natutulog ba ang Diyos? Amen. Pero anong sabi doon sa isang verse? God does not sleep nor slumber. Amen. Ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos kailanman hindi siya nagpapahinga ang Panginoon. Meron nga tayo ikapito nung nag-created niya ang
mundo. Pero, ang sabi, ang Diyos kailanman hindi siya natutulog. Lagi niyang naririnig, nakikita po ang kanyang mga anak na dumadalangin at lumalapit sa ating Panginoon. Amen? You will seek me and find me. So, ibig sabihin, pangako to ng Diyos, you will seek me and find me. Makikita mo ako. Siyempre, ganun din po, kapag tumawag ka sa ating Panginoon, you will hear my voice. Amen? Kapag tinawag natin ng Diyos, lumapit po tayo sa ating Panginoon, naririnig tayo ng Diyos at sasagutin tayo ng ating Panginoon. Kaya sige po, doon po muna ako mamanatili kasi 3 po ito. Ibibigay ko naman kay Sister Marilyn. So, napakaganda po nung sinabi ni Sister Jen, yung nireveal din po ng Lord sa akin, dito po sa Isaiah 65 verse 1. So, ang sabi ng Panginoon dito, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan. Yung mga Israelites po yung tinutukoy dito. Ngunit, hindi naman sila nananalangin. So, ibig sabihin, hindi lang po, kung sa atin po i-apply din sa mismong sarili natin, hindi lang pwede na, Lord, ganito, ganyan. Pero dapat may action din tayong gagawin. At ang karugtong po nito, nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin. Ngunit, hindi naman sila naghahanap. Sinabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang kayo'y tulungan. So, napakaganda po ng salita at pangako ng ating Panginoon. Kung titignan po parang sa atin na sa sarili natin, hindi man natin napupulfill yung gawain natin, yung responsibilidad natin sa ministry, sa simbahan. Pero ang Diyos laging bukas ang kanyang puso, ang kanyang palad para tayo ay tanggapin. Kaya nakakatuwa na pag inisa-isa mo yung pangako ng Panginoon, nagbibigay kalakasan yun eh. Yung sabi na yung fear, ako laging nire-remind ng Lord dahil aminin naman natin, di ba, pag may nararamdaman Amen. tayo, nakakaramdam tayo ng takot. Pero lagi nyo lang pong sabihin to mga kapatid, hindi na ako alipin ng takot dahil ako'y anak na ng Diyos. Amen. So ulit-ulitin po natin ito dahil ako po personally, dinideclare ko yung sa mga pagkakataon na, alam niyo yung may masakit, kung may nararamdaman tayo masakit or may problema, ang tinuturo naman po lagi sa atin, tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Dahil binigyan na tayo ng authority, kahit may authority na tayo, may kapangyarihan na tayo na palayasin ang anumang sakit, anumang problema. Basta, yun nga, buong puso tayong pagtiwala sa Panginoon. Kailangan 100%, hindi yung nag-aalangan tayo. Naalala ko yung isang kwento ng kapatid na, bakit pag sa ibang tao nakikinig tayo halimbawa sa doktor, sumusunod tayo. Pero yung salita ng Panginoon, bakit may mga pagkakataon na parang ang hirap para sa ating Amen. tayuan? Bakit parang ang hirap para sa atin na sundin? Ang Panginoon na nga yun eh. Di ba nga sa ating mga tao, imposible. Pero siya ang Diyos ng mga posible. Amen. Kaya, hinahamon ko po yung mga kapatid na kahit po may mga panahon na tayo ay nanghihina, natatakot, 100% lakaran natin kung ano po yung salita ng Panginoon dahil hindi po yun nagbabago ang salita ng Panginoon. Yan lamang po muna, Sister Jen. Amen. Sabi ni Sister Marilyn, pakilagay po sa ating comment section, ako'y hindi naalipin ng takot sapagkat ako'y anak ng Diyos. Ayan. Pakilagay po sa ating comment section. Napakaganda doon. Katulad nga nung kanina usapan namin ni Brother Harney. Kasi marami kasi ngayon, mga nakikita natin sa Facebook, pag sinasabi nila, they are born again Christians, yan. Pero nakita natin yung binalita, yung sa bumili ng Ford, tapos meron dun sa hindi nagbabayad. No? Sabi, ipapanalangin na lang, bakit tayo parang ganun? At diba, marami pong mga hindi po nagiging tama ang paggamit po ng pagiging anak ng Diyos. Kaya pag tinatawag na lang, sabi nga ni Brother Harney, basta ako sasabihin ko, anak na lang ako ng Diyos. Kasi pag born again Christian, marami pang mga sinasabi ang ating yung mga tao na nakikita, lalo na ngayon, sa social media, napakadali na manira din ng mga bawat isa. Kaya, napakaganda doon. Ikaw ay anak ng Diyos, kaya hindi ka na magiging alipin
ng anumang takot sa iyong buhay. Yan, Sister Naina na hindi na alipin ng takot. Sige, Sister Naina. Ito na nga. So, yung katanungan na God hears me. Minsan ba mga kapatid ay nagtatanong tayo sa Panginoon, Panginoon, naririnig mo nga ba ako? Panginoon, kailan nga po ba ninyo sasagutin, tutugunin ang aking mga panalangin? 'Di ba? Meron po ba tayong pagkakataon ng ganon sa buhay natin, mga kapatid? Hallelujah. So, yun yung topic natin ngayon. God hears us. Ayun. Naririnig tayo, mga kapatid, ng Panginoon. Pero, alam mo yung topic last Sunday nabanggit ni Pastor Jonathan, waiting time is planting time. Amen. Alam mo yun? So, habaan natin ang pasensya dahil makailang ulit naman tayong pinagpasensyahan ng ating Panginoon. 'Di ba? Sa dami ng kasalanan, sa dami ng mga wrongdoings na ginawa natin, sinadya man o hindi sinadya, 'di ba? Patuloy pa rin tayong bumabalik sa Kanya at hindi niya tayo binibigo, 'di ba? Nakukuha pa rin natin ang kapatawaran ng ating Panginoon. Kaya sa mga nagtatanong ng kailan niyo po tutugunin, kailan po, isa na po ako doon. Hallelujah. Kaya wag ka na magtanong, okay? Kasi naging patience naman sa'yo ang ating Panginoon. Huwag kang makonsume, kapatid. Kasi kung hindi ka pasensyosa, hindi ka patience, ang kalalabasan mo, sabi nga ni Pastor, ay patient. Yan. So, ayaw natin nun dahil magastos yon, di ba? So, habaan natin ang pag-aantay at panigurado ako habang inaantay natin ang kasagutan, siguro hindi tayo titigil manalangin. At gustong-gusto yon ng Panginoon dahil namimiss ka niya, kapatid. Hallelujah. Kaya, actually, yung panahon nung troubles natin, nung mga panahon na mabigat sa atin ng lahat. Napansin nyo ba, mga kapatid, di ba? Yun yung mga panahon na ang puspos mo, di ba? Yun yung mga panahon na, Lord, di ba, I love you, Lord. Pagsisilbihan kita, marami kang pangakong binibitawan sa ating Panginoon. And my prayer is, ito yung panalangin na isa nating dapat sambitin. Lord, nawa po pag nasagot mo na ang aking mga panalangin. Angkinin mo na yan. Sa'yo na yan, kapatid eh. Amen. Diba? Sabi nga, kung ano man ang hihingiin mo, angkinin mo na, sa'yo yan. You have the power, diba? So, pag naibigay na sa'yo ng Panginoon yan, huwag tayo maging complacent ulit. Huwag tayo maging pakuyakoy ulit, diba? Double time ang kaaway eh, diba? Nagdo-double time para i-steal na naman ulit ang ating joy. I-steal na naman ulit ang peace na binigay sa'yo ng Panginoon. Pero dapat mas pinatatag na Naina, Jenny, at Marilyn ang makita ng ating mga kapatid, di ba? So, itong Naina na nakikita ninyo, itong Jenny at Sister Marilyn, hindi nyo alam din. At kayo hindi rin namin alam gaano kabigat ang pinagdadaanan ninyo. Pero still, nakikita ninyo sa amin ang mga ngiti na bukal sa aming kalooban. Bakit kaya? Diba? Kasi I have a big God before me, behind me, and beside me. Na alam ko, kinikerry niya ako, like yung picture sa footprint sa sand. Diba? Alam ko na siya yung aking nagiging kagaanan. Siya yung nagiging kaaliwan ko in times of my need, in times of fear, in times of trouble. At alam ko rin na pagka itong mountain na to, kapag na-overcome na natin, di ba? Yun yung team natin. We are overcomers. Amen? Etong taon na to, we are all overcomers dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Gaano man kataas yung bundok, kapatid, na pinagdadaanan mo, the Lord is with you. Tutulungan kanyang akyatin yan. Siya yung magsusustain sa'yo kung anong kailangan mo. Siya yung magbibigay sa'yo ng kalakasan. Lahat ng hingiin mo sa Panginoon para ma-overcome mo lahat ng pinagdadaanan mo. At isa ka ng bagong nilalang na ipapanganak pagkatapos ng lahat ng yan. Dahil panigurado ko sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, laging may pagtuturo ang ating Panginoon para sa kanyang kapurihan. Diba? To a better you and me. Heal the world. Amen.
Michael Jackson, ikaw ba yan? Hallelujah. Ayan, salamat Sister Naina. Yes, those waiting times, sabi nga po sa Biblia, those who wait upon the Lord will never be put into shame. So hindi mapapahiya ang bawat isang nagtitiwala at naghihintay sa ating Panginoon. Amen. Paano ba magagawa yon? You should know sino yung Diyos na pinapanalanginan. Amen. Sabi po dito, dun sa nabasa ko sa Psalms 116 verse 1, muli si David po ang nagsasalita. Ang sabi niya, I love the Lord because He hears my voice and supplication, because He has inclined His ear to me. Ito yung nabanggit ko kanina. So alam ni David na ang pandinig ng Diyos ay malapit sa kanya. So ibig sabihin, kapag naniniwala ka na nakikinig sa iyo ang Diyos, alam mo kung ano ipapanalangin mo sa ating Panginoon. Amen? At ang sabi pa dito ni David, therefore, I call unto Him as long as I live. Amen. Habang buhay, ako'y tatawag sa ating Panginoon. We should have that kind of faith. We should have that kind of faith like David, na siya ay naniniwala na ang Diyos ay laging nakikinig sa Kanya. Na siya ay naniniwala na ang Diyos ay laging nakatingin sa Kanya. Na siya ay naniniwala na kailanman katabi niya, kasama niya ang ating Panginoon, na kailanman hindi siya iniwan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng kanyang kahinaan, sa kabila ng lahat ng kanyang kamalian, alam ni David na patuloy na nakikinig at nakatuon ang Diyos sa kanyang buhay. Ayun yung magandang pananalig doon. Ano po, sa ating pong mga kasama, kasi minsan nga, ang tumitira po sa atin, ang sumisira po sa atin ay yung ating pagdadalawang isip. Kung nakikinig nga ba ang ating Panginoon. Kasi it will take time. It may take time. Amen. Minsan, ang pinapanalangin mo, 20 years ago, hindi pa rin tinutugon ng Diyos. Totoo bang nakikinig sa akin ng Diyos? Amen. Dahil kapag ganoon ang nailagay po natin sa ating isipan, doon masisira, doon mababaliwala yung pananalig na nailagay mo na noon. Amen. Nung nagsimula kang lumuhod sa Diyos, nung nagsimula kang umiyak sa ating Panginoon, pero dahil nga tumatagal, so nawawalan ka na ng pananalig, ng pag-asa. Pero ang kailangan, anong sabi po, kailangan ating pag-asa ay laging nasa ating Panginoon. And the Spirit of God will put the hope in our hearts. Sabi po sa Romans, ang banal na Espiritu siya magbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Amen. Ito pa pong sabi dito, no matter how small your voice is, kahit napakahina ng ating tinig, naririnig pa rin tayo ng Diyos. Amen. Kahit pabulong pa yan, kahit nga hindi ka magsalita, alam niyo po yun, nagkaroon po ba tayo ng ganong encounter sa ating Panginoon na kapag tayo nananalangin, hindi ka na nagsasalita, pero alam mo na ang iyong puso ay konektado sa ating Panginoon, naririnig pa rin po tayo ng ating Diyos. Naririnig niya ang bawat tibukin ng ating mga puso. Naririnig niya kung anong dahilan ng iyong mga pagluha. Naririnig ng ating Panginoon kung anong dahilan nung bakit tayo lumapit sa ating Panginoon. Sabi nga po, alam na ng Diyos ang dahilan bago pa lamang po tayo lumapit sa ating Panginoon. Nakikita at alam na ng ating Panginoon kung ano ang mga katugunan na Kanyang ibibigay para po sa ating mga panalangin. Amen. Next po, sabi po, dito pa sa 1 John na aking pong nabasa kanina. Now, this is the confidence. So, ito naman si John. Ito naman sa New Testament, si John. Si John the Beloved. Anong sabi niya? This is the confidence that we have to Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Ayan. Isa pa sa mga nagpapatunay na naririnig tayo ng Diyos, si John. Ang sabi niya, now this is the confidence. So ito po, ang katibayan. Ito po ay, siya po talagang naniniwala na kapag po tayo tumawag sa ating Panginoon, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him. Amen? Ito yung sabi ko kanina eh. If we know that He hears us, kung alam natin na naririnig tayo ng ating Panginoon, alam natin kung anong ating hihilingin. Katulad ng mga anak natin, di ba? Kapag alam nila nakikinig, alam niyo mga anak natin, di ba? Hindi yan titigil hanggat di ka tumitingin sa kanila at nakikinig ka. Na-experience po yun. Kung tinatawag ka nila, nagsasalita sila. Tapos sabi mo, oh, sige, nakikinig ako anak, pero hindi ka nakatingin. Hindi yan titigil hanggat hindi ka tumingin sa kanila, nakatuon ang iyong atensyon sa kanila, at doon nila sasabihin
lahat ng gusto nilang sabihin at hilingin po sa atin. Ganon din po ang ating Panginoon. Amen. Lagi siya nakatingin at nakatuon ang kanyang atensyon po sa atin at nakikinig po ang ating Panginoon. Pero merong pagkakataon na ito, saktong-sakto po, kagabi nakikinig ako kay Pastor Dexter. Ito yung isang naging topic niya na may pagkakataon ba na pinabayaan tayo ng Diyos? Na hindi tayo, may pagkakataon ba, hindi yung, sorry for the term na pinabayaan, na hindi tayo tinugon ng ating Panginoon? Yes, may pagkakataon. Hindi ko lang po mahanap dito. Nasa Matthew, mayroong pagkakataon doon si Jesus nagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, darating ang panahon na hindi ko kayo sasagutin unless you ask me or unless you say so. Ibig sabihin, naging mapagmataas noon yung mga Israelita. Hindi na nila kailangan ng Diyos. Hindi na nila kailangan si Jesus. So may pagkakataon na ang Diyos hindi siya tutugon po sa atin hanggat hindi natin hinihiling sa Kanya na tumugon po siya sa atin. Amen. Nandun po kasi, ang karapatan po kasi, makakakilos ang Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos unless we say so. Kapag po hiningi natin ang pagkilos ng Diyos, tsaka lang kikilos ang ating Panginoon. Hindi siya pwedeng, Lord, automatic na yan. Lord, dapat alam mo na yan kung anong kailangan ko. Lord, kasi Diyos ka, di ba? So, hindi po gano'n ang ating Panginoon. That's not the law of God. Hindi po gano'n ang kung paano kumilos po ang ating Panginoon. Kailangan po natin sabi, we should ask, di ba? Seek, ask, and knock. Ayun po, yung sabi sa Matthew 7:7, di ba? We have to do something so that God can answer our prayers. Sige po, Sister Marilyn. May dadagdag ka po. Yun. Salamat po sa Panginoon. Tama po yung sabi ni Sister Jen, no? Walang nagtitiwala sa Panginoon na mapapahiya. Dahil ang Panginoon, marahil yung prayer natin, yung hinihingi natin, hindi pa binibigay kasi maaaring hindi pa ito yung time. Maaaring ikapahamak natin, maaaring magdulot yon ng pagiging mapagmataas natin or pagiging yung makakalimot na tayo sa Panginoon. Laging nire-remind sa atin na yung mga pagsubok, yung mga problema, hindi yon binibigay ng Diyos, kundi pinapahintulot ng Diyos. Kasi kung wala tayong pagsubok, walang problema, marahil hindi na natin maaalala ang Panginoon. Kasi masaya tayo, may pamilya tayo, wala tayong problema sa buhay. So, magiging kampante na tayo, magiging mas marami na yung time natin. Time natin para sa mga bagay na pinagkakaabalahan natin. So, nakakatuwa nga yung sabi dito, yung karugtong sa Isaiah po. Sa Isaiah 65 verse 24, ang sabi dito, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos ay aking diringgin at ibibigay ko na ang kanilang hinihiling. Kaya napakabuti po ng Panginoon dahil yung mga pinakita ng mga Israelita, gaano man katigas ang kanilang puso. Alam niyo po yun, hindi nauubos yung pasensya ng Panginoon, yung pangunawa niya, laging nandoon. Kaya nga, minsan, natatanong niyo ba or naiisip, nakikinig ang Diyos. Pero tayo, nakikinig ba tayo sa Diyos? Amen. Diba kasi may mga Amen. pagkakataon na abala tayo abala tayo sa maraming bagay. So, tumutugon ang Diyos. Tumutugon ba tayo sa Diyos? Kasi may mga pagkakataon na gawin mo to, sabi ng Panginoon, pumunta ka dito. Pero hindi natin nauunawaan, hindi natin naririnig kasi masyado tayong busy. So, sa mga pagkakataon na dumarating yung pagsubok, doon natin nare-realize, doon pinapaalala ng Panginoon na nagkukulang ka na ng oras sa akin, hindi mo na nagagawa yung mga dapat mong gawin, na minsan, mas marami na yung panonood natin ng TV kaysa sa pagbabasa ng Biblia. So, ang Panginoon, di ba nga, sabi nga nagsiselos din ng Panginoon dahil gusto nga niya siya lang ang ating Panginoon. So, yung focus, dapat yung focus natin pag nanalangin tayo, hindi lang focus para sa pansarili nating kagustuhan or gusto. Kailangan, nabibigyan din natin ng parangal yung Panginoon. Dahil ang Panginoon, ang gusto lang naman ng Panginoon ay parangalan natin siya, hindi yung ating mga sarili. Tapos yung, naalala ko yung time na nag-Bible study tayo with Pastora, yung
si Hezekiah, di ba, nagpadala ang Panginoon ng Amen. propeta na sabi, mamamatay ka na. So nakipag-deal siya sa Panginoon, di ba? So marahil ang Panginoon, gusto niya rin na, Lord, bigyan mo ako nito. Bigyan mo ako ng kayamanan. So sasabihin ng Panginoon, pag binigyan kita ng kayamanan, anong gagawin mo sa kayamanan mo? Amen. Magpapakasaya ka na lang, aalis ka na lang, kagaya nung yung isang anak na kinuha yung mana niya, nagpakasaya, nagpakalayo-layo. So kaya ang Panginoon, kailangan magkaroon din tayo ng covenant. Na Lord, Amen. pag binigay mo sa akin to, tulungan mo ko na magawa ko yung mga pinapagawa mo, magawa ko yung mga nais mo, na para maparangalan ka, makita ka nila sa buhay ko, hindi yung, Lord, basta bigyan mo ko ng kayamanan para makita ng mga kaibigan ko, ng mga friends ko, mayaman ako. So, hindi po ganon. Hindi po mapaparangalan ng Panginoon sa bagay na yon at hindi po malulugod ang Panginoon. Dahil ang gusto ng Panginoon, siya yung maparangalan sa Kanya lang nakatuon, hindi sa sarili natin. Tapos, meron din po akong nabasa dito sa... Dito po sa Awit 50 verse 15. Sabi ng Panginoon dito, kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako inyong pupurihin. So, ito namang yung sabi ng Panginoon na pinalaya na tayo sa takot. Dahil may mga pagkakataon na natatakot tayo, tumawag lang tayo sa Panginoon, gaya nung sabi ni Sister Nay ng kanina, yung landline ng Panginoon. Dahil sino pa ang makakagawa ng lahat ng mga, alam nyo yan, nagbibigay ng kapayapaan, ng katalinuhan. Ang Panginoon lang ang Panginoon lang yung may kayang humipo sa ating puso. Dahil pag po may takot ka, may pag-aalala ka, hindi po makatulog Na-experience nyo po ba yon? Mas maraming, imbis na nakakapakinig ka ng mga pagtuturo, ng mga preaching, inaagaw ng pag-aalala mo, ng takot mo, yung oras, na kahit nakikinig ka, hindi pumapasok sa utak mo, hindi nagsisink in sa isip mo, sa puso mo na, ito pala yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi madalas doon tayo kinakausap ng Panginoon pag nagbasa tayo ng Biblia at pag nakinig tayo ng kanyang mga salita sa mga pagtuturo ng ating mga pastor. Kaya, mga kapatid, kung tayo man ay nananalangin, gaya nga sabi kanina ng Sister Naya, huwag tayong magmadali. Lang tayo, kalma lang. Dahil Kalma lang, friend. ang pagtitiis, ang pagtsatsaga, Yes. nagbubungay, balik tayo. Talaga? Pagtitiis. Basta yun na yun, pagtitiis at pagtsatsaga. Dapat, ganun po tayo dahil ang dami ng, alam nyo yun sa kapal ng Biblia, ang daming pangako ng Panginoon, ang daming sinasabi ng Panginoon. Isa o dalawa lang na panghahawakan natin doon. Magiging na tayo, yung peace at yung love, mararamdaman natin yon buhat sa Panginoon. So, yun lamang po muna, Sister Jen. Salamat po. Peace and love that comes from our God. Yan, napakaganda. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya lagi siyang nakikinig. Minsan talaga, di ba, pag sa mga jowa talaga. Kapag hindi na nakikinig sa'yo, pag wala ng tamang komunikasyon, nandun na yung separation. Tama po ba? Pero nandito, kapag ikaw ay laging tumatawag sa ating Panginoon at alam mong nakikinig na ng Diyos, mas iigting pa ang relasyon po natin sa ating Panginoon. Sister 9 na naman. Ayan, marami pang idadagdag to Nakikita ko Sister 9, haba-haba pa yan. Ilang page pa yan. Intro pa Thank lang you, to. Lord. Oo nga gusto ko lang dugtungan yung sinabi ni Sister Marilyn. Ano nga ba yung sinabi mo? Ang dami kasi. Pero, wag niyo pong sayangin, mga kapatid, yung kung ano man ang binigay kung ano man ang sitwasyon na napagdaanan mo, yan, may purpose yan. Kaya, hanapin mo, kausapin mo ang Panginoon kung ano ang mensahe niya sa sitwasyon na meron ka sa mga oras na to ng buhay mo. Kasi, pag hindi mo pa rin naiintindihan, mailalagay ka pa rin dun sa sitwasyon na yon para pa rin maintindihan mo kung ano yung mensahe. Kasi 'di ba, hangga't hindi ka natututo,
yung mga nanay at tatay natin ganon, 'di ba? Hangga't hindi ka natututo, tuturuan ka ng tuturuan hangga't matuto ka, 'di ba? Ganon din ang ating Ama sa langit. Gusto rin niya na sa bawat pagtuturo, dapat may natututunan tayo. So, ano nga ba ang mensahe mo sa akin, Panginoon, sa kinalalagyan kong ito sa buhay ko, 'di ba? Tinuruan niya ako na sa sitwasyon ng buhay ko, hindi ko alam yung kapasidad ko palang magpatawad, 'di ba? Ang haba pala ng pasensya ko, hindi ko alam, 'di ba? Akala ko ano lang, ang iksi lang ng PC ko. Pero nung nailagay na ako dun sa sitwasyon, nakita ko yung sarili ko, wow, ako ba 'to? 'Di ba? Hindi ako 'to. Bakit? Meron akong Panginoon na nag-backup sa akin. 'Di ba? So, ayan na yung luha ko. Yan, oh. So, Hindi siya yung ating kalakasan, 'di ba? So, siya yung nagbibigay sa atin. Basta hingin mo lang sa kanya, Lord, hindi ko kaya 'to. Ang bigat nito. Para sa iyo 'to. Kunin mo na 'to sa akin. 'Yun. Kasi pagka hiningi natin 'yon, pero hindi ganun kasimple mga kapatid. Pag nanalangin tayo, syempre nakatingin ang ating Lord sa puso natin. Yung sincerity ng puso natin, Lord. Pag mabigat, sabi ng Panginoon, ibigay mo sa akin yan, anak. 'Di ba? So, lagi tayong tumawag sa Panginoon at panigurado ko hindi masasayang kung ano yung pagtuturo niya. Nawa ay maunawaan mo, tapos magamit mo bilang patotoo. Kasi hindi naman yan para sa iyo lang 'di ba? Ang trials mo, blessing yan para yan sa pagkakatutunan ng marami. Yung mga, alam mo yun, yung mga hindi pa dumadaan sa kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid. Alam mo kung anong pinagdadaanan mo. Alam mo kung anong sitwasyon mo. Yan, ipanalo mo yan kasama ang Panginoon. Huwag mong suluhin yan, 'di ba? Nakakabaliw yan. Nakakawala yan ng poise. Ng ganda. Ayan. Kaya who would have thought? I have this kind of, 'di ba? We have this kind of, kung ano man ang natin, pero patuloy tayong magpuri sa Panginoon at panigurado ako, may bibigay niya yung kagaanan ng pakiramdam mo sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo. Yung purong kagaanan hindi lamang dahil nakaharap ka sa tao, pero pag uwi mo ng bahay, nakamukmuk at mainit ang ulo mo sa pamilya mo. Hindi ganon. Wag ganon, bad yun. Diba? Yung totoong kagaanan ay nagbubuhat sa ating Panginoon. Ikaw ay magiging ilaw at asin sa sino man na makakausap mo, 'di ba? Kasi laging lalabas 'yan sa bibig mo 'di ba? Isang beses mo lang 'yan sambitin kasi made-depress din naman ang mga kasama mo pagka maya-maya. Alam nila yung pinagdadaanan mo pero maya-maya, Sister Jen, eto na nga. 'Di ba? Huwag ganon. Kasi, di ba, pagka masyado kang problematic, hindi ka rin naman masayang kasama. Sige ka. Ayun. So, pagkakausap mo ang Panginoon, bigay mo sa Kanya lahat. Yan, sige, bigay mo lahat. Tapos kapag kausap mo yung kaibigan mo, sige, kung gusto mo magbigay sa kanya ng paunti-unti, bigay mo ng paunti-unti para wag siya masyadong mabigatan. Pero all in all, di ba? Huwag nating sosolohin dahil meron tayo laging kakampi. Yan ay ang ating Panginoon. Ngayon kung naghahanap ka ng kaibigan, huwag mong ipagsabi sa lahat. 'Di ba? Pumili ka lang ng iilan yung alam mong makakaunawa sa iyo at hindi ka i-judge, 'di ba? Para lang sa kagaanan ng dibdib mo. Pero panigurado naman ako, hindi ka bibiguin ng Panginoon, 'di ba? Laging mag-expect ka ng best na answer galing sa ating Lord dahil ibibigay niya yan sa pinakamagandang forma na naisin ng puso mo. Amen po. Amen. Kaya ipanalo mo yan, friend. Yan. Ipanalo po natin sapagkat we are all champions in the sight of God. Amen. Lahat po tayo ay nanalo na at pinagwagi na po ito ng ating Panginoon at the cross. Amen. At doon po, balik po tayo Ito, malapit na tayo matapos. Ilang minuto na lamang po. Ayan. Parang ang bilis po ng oras. Ayan. Pero balikan po natin yung ating opening text kanina. Sabi, I sought the Lord, He heard me, at ito pa yung pangako. Hindi lang basta pinakinggan ng Diyos, but He delivered me from all my fears. Napakaganda nun. Hindi lang siya basta nakinig sa'yo sa mga problema mo. Kapag minsan kaibigan, nakikinig lang yan. Pero minsan wala may offer na solusyon. Pero ang Diyos laging may solusyon. Anong sabi niya? He delivered me from all my fears. Ano bang ibig sabihin ng delivered? Iniligtas tayo ng ating Panginoon. Amen? Inialis tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga katatakutan. Not just katatakutan,
syempre, anong sabi pa dito sa Colossians 1:13, nakita ko po kanina, He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of God. So, iniligtas tayo ng Diyos doon sa kadiliman at dinala niya tayo doon sa kaharian ng ating Panginoon. Amen? Napakaganda nun. Hindi lang ka basta niligtas ng Diyos, kundi merong magandang pangako after. Amen. After na yung ginawa na paghanap mo sa ating Panginoon at narinig ka ng ating Diyos, ngayon iniligtas ka niya. Hinango ka ng Diyos dun sa kadiliman na meron ka noon. Dun sa putik, na iyong kinasadlakan noon. Inilis ka ng Diyos, sinabon ka, nilinis ka. Amen. Diba? Inayos ka ng ating Panginoon at merong magandang pangako. Ano sabi? In the kingdom of God. Ano ba yung kaharian na ating Diyos? Nandun lahat ng kaligayahan. Wala na pong sakit. Wala na pong anumang karamdaman. Wala na pong pain na ating mararanasan kapag po tayo inalis na ng Diyos. Doon sa power of darkness, doon sa kapangyarihan, doon sa bondages, doon sa mga nagpapahirap po sa atin, yung mga tumatali sa atin noon na hindi tayo makaalis-alis, pero kapag hinayaan natin na ang Diyos ang makakilos po sa ating buhay. Amen. Nandun po ang pangako ng Diyos na kailanman, ako anak, ay hindi kita iiwanan. Ako anak ang magtatanggol sa iyo, kaya huwag kang matatakot. Laging nakatingin ang sa iyo ang ating Panginoon. Laging nakikinig sa atin ng ating Panginoon. Laging nakatuon ang kanyang mga mata at nakalapit ang kanyang tainga po sa atin, sa lahat ng mga nananalangin sa ating Panginoon. Basta tayo po'y magpakumbabang palagi sa ating Diyos na hindi po yung confidence sa ating sarili. Kailangan maging yung confidence natin ay nasa ating Panginoon Jesus lamang. Amen. Kaya sige po, yan, huling pananalita sa aking mga kasama dito. Ayaw man naming matapos, pero kailangan po nating tapusin. Baka abutin po tayo ng June. Ayan, sige po, huling pananalita mula kay Sister Marilyn. So, idagdag ko lamang po ito para sa mga katulad namin na nananalangin. Dito sa nabasa ko, sabi dito nung isang pare, ito yung karugtong nung kay Hana. Sabi, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Kaya mga kapatid, maging panatag kayo, maging panatag tayo, anumang panalangin natin, anumang hinihiling natin sa Panginoon. Hindi man ngayon, hindi man agad-agad, tiyak tutugon ng Diyos. Sabihin nyo, ilagay nyo po dyan sa comment section, ang aking Diyos ay nakikinig, ang aking Diyos ay tumutugon, sapagkat ang aking Diyos ay Diyos ng mga posible. Amen. Amen. Salamat, Sister Marilyn. Sister Naina, huling pananalita. Huli talaga. Ngayong gabi. Para ngayong So last episode. reel na to. Anyway, He will deliver you. Ano man ang sitwasyon mo, mga kapatid, He will deliver you. Just like David, just like Paul, just like Job, 'di ba? Just like anybody who can think, na naiisip mo na dumaan sa pinaka grabe sa buhay nila, pero hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Pero anong kaibahan mo at sa kanila, 'di ba? Anak ka ng Diyos. 'Di ba? Anak ka rin niya. Ang laging ipapaalala sa iyo ng Panginoon kapag meron kang labanan, kasama mo siya. So kapag may labanan ka ngayon, ibig sabihin nun, kasama mo ang Panginoon. Amen. Kaya sabi nga dito, whom shall I fear? 'Di ba? Psalms 27 verse 1. The Lord is the light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold in my life. Of whom shall I be afraid of? Hindi tayo dapat matakot, mga kapatid. Kung pinagdadaanan mo man yan, kailangan mo kasing pagdaanan yan. Ang kasagutan hindi naaayon sa kung anong forma ng kasagutan ng gusto mo. Ang hingin mo sa Panginoon, maintindihan, Lord, tulungan mo ako maunawaan bakit nangyayari ito sa buhay ko. At makita ko kung anong kasagutan mo. Kasi baka ibang forma. Baka kailangan mangyari sa iyo yan eh. May pinaabot sa iyo yung Panginoon. Pero hindi mo alam, the blessing behind, yung binigay sa iyong pagsubok,
ang laki pala, 'di ba? Maaaring naisalba mo ang kaluluwa ng mahal mo sa buhay because of that pagsubok. Kasi kung hindi nangyari sa iyo 'yan, hindi niyo makikilala ang Panginoon, 'di ba? So gaano man kalaki yung kapalit, okay lang, 'di ba? Biruin mo nakakilala siya sa Panginoon, 'di ba? Biruin mo kasama mo na siyang manalangin at lumuhod, 'di ba? So walang kapantay 'yon, mga kapatid. Ang kaligtasan ng kaluluwa, walang kapantay ng material na bagay. At saka pinaalala rin sa akin ng Panginoon, gaano man kalaki o kaliit ang hinihingi mo, kung mag-i-spend ka ng 1 taon, 2 taon na gagawin mo yan, kayang ibigay sa iyo yan ng Panginoon. 1 week Amen. lang. Actually, bukas nga, may answered prayer ka na eh. Di ba? So, ganun katindi ang ating Panginoon. Napakalaki ng kaya niyang gawin sa buhay mo. Kaya lang, gawin mo siyang first lagi. Seek Him first. Amen? Amen, amen. Napakaganda ng ating po mga napag-usapan ngayong gabi. Kaya iwanan po natin sa lahat ng ating mga nanonood, God hears us, God cares for you, and God answers you. Kaya salamat po. Tapusin po natin ito sa isang panalangin. Pangunahan tayo ni Sister Marilyn. Sige po, tayo ay manalangin. Aming Diyos Ama sa langit, salamat po Panginoon muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa gabing ito na naging mapayapa ang aming puso dahil Panginoon sa iyong mga salita. Panginoon, salamat sa mga pagsubok na pinahihintulot mo Panginoon. Doon namin nakikita ang iyong ang pagmamahal, doon namin nakikita ang iyong kabutihan sa amin Panginoon. Sa kabila ng mga pagkukulang, mga pagkakamali namin, pinakita mo, Panginoon, pinakita mo kung gaano ka kabuting Panginoon, kabuting Diyos. Dalangin namin na ang mga nakikinig, ang mga makakapakinig pa nito, Panginoon, hindi lamang marinig, kundi tumimo po sa mga puso nila, Panginoon, at maging kalakasan ito, Panginoon. Sa bawat takot namin, Panginoon, ikaw ang siyang maging naming kalakasan. Sa bawat panghihina namin, Panginoon, ikaw ang siyang laging tugon, ikaw ang siyang laging kalakasan namin. Lagi mo po nawa kaming turuan, lagi mong ipaunawa sa amin yung mga bagay na hindi namin maintindihan. Sa ngayon, Panginoon, wala kaming ibang sasabihin kundi laging salamat, Panginoon. Salamat sa lahat ng bagay, ng pagkakataon. Muli sa mga nanonood, sa mga nakikinig, sa mga nakasama ko, Panginoon, ibigay niyo po, ibuhos niyo po ang pagpapala, hindi lamang po ito material, Panginoon, physical man ito, financial at spiritual higit, Panginoon, ang aming kailangan. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ang bawat isa, Panginoon, ang mga kapatid namin, ang pamilya namin, ang mga nakasama namin, Panginoon, ngayon, sa mga pagsubok, sa mga problema, nagiging kalakasan ito at nagiging inspirasyon ito, Panginoon, pag napatotoo na namin sa iba. Dahil ikaw, Panginoon, ang siya lang naming dapat parangalan, ikaw lang dapat ang siyang papurihan, hindi ang mga sarili namin, Panginoon. Kaya ang gabing ito, pinagkakatiwala namin muli sa iyo, Panginoon. Bigyan niyo po, Panginoon, ng masarap, mahimbing, ligtas na pagtulog, masayang puso at may tahimik, mapayapang gabi, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen, amen, amen. Kaya muli po, salamat po sa lahat ng aming mga nakasama. Pinagpalang gabi po sa inyong lahat and see you again tuwing Huwebes po. Sama-sama tayo pong muli. Salamat po, good night and God bless everyone. We love you po. See you again.